Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng po manood, please click mo na yan, Jerems TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, nababalisa ka ba sa buhay mo? Lalo na kung may mga problema ka. O kaya naman, believe na believe ka sa sarili mo. Dahil feeling mo, punong-puno ka ng wisdom. Diba? Alam mo ang lahat. Feeling mo sa sarili mo na magaling ka. Kaya mo yan. Believe in yourself, di ba? So, sa kabilang banda, okay naman yan, parang motivational sa sarili mo. Di ba? Pag may mga ginagawa ka sa buhay. Pero siyempre, pag sobrang believe ka na sa sarili mo, nakakalimutan mo na may Diyos. Kumbaga, sarili mo na lang ang kinabibilyaban mo. Di ba? So, kumbaga, the best yan. Kasi nga, feeling mo nga, yung wala na sa pictures ang Diyos sa'yo. Kumbaga, sarili mo na lang to. Hindi mo na kailangan, even yung mga kapwa-tao mo, hindi mo na kailangan ibang tao para ikaw ay magtuloy sa buhay mo, di ba? So, lalo na pagka naging successful ka sa buhay, yung mataas ang pinag-aralan mo, nag-graduate ka sa mga sikat na eskwelahan, di ba? O kaya naman nagnegosyo ka, pumatok, o kaya naman na-promote ka sa trabaho mo, pag nandiyan ka na talagang believe ka na sa sarili mo. Kasi nga lahat na-achieve mo na, di ba? So, ibig sabihin, parang iniisip mo sa sarili mo, kaya ko talaga. Kahit ako lang, pagsisikapin mo mag-isa to, wala nang ibang tutulong sa akin. Parang gano'n, di ba? Pero pagka dumating na yung pagsubok na matindi, dun ka na mawiwindang. Di ba? So, halimbawa, sa health, biglang kahit successful ka, tapos sinabi ng doktor, nung binigay na yung doctor's report, sinabi sa'yo na may cancer ka, stage 4 na. Ano kaya ang gagawin mo? Di ba? So, talagang mababalisa ka pagka ganun. Especially kung sa tingin mo sa sarili mo, magaling ka. So, wala nang kinahinatnan yung mga sinasabi mo sa sarili mo na magaling ka, believe ka, hindi mo na kailangan ng tulong ng iba, especially yung Diyos. Kasi nga, nagiging self-believe ka na. So, yun na nga lang, pagdating nga sa pagsubok ng ganitong matindi, hindi mo nakakayanin, mawiwindang ka na talaga. Kaya nga, ayon kay 1, chapter 14, verse 1, sabi dito, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. So, malinaw ang sabi ng ating Panginoon. Napakagandang mensahe, guys. Dahil sa salitang ito, hindi naman sinabi niya sa mga apostol na kaya-kaya nyo na yan. Sarili nyo lang ang pagsikapan nyo, di ba? Hindi niya sinabi yun. At sinabi rin ng Panginoon na huwag na kayo, na maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa akin. So, ibig sabihin, kailangan kasama ang Diyos sa lahat ng ating plano. Dahil pagka sa tinanggal mo sa iyong plano o sa buhay mo, bumilib ka na lang sa sarili mo. Darating yung araw, talagang bibigay ka. Di ba? Bibigay ka na lang. Kasi pagka hiwalay tayo, guys, sa Diyos, talagang mahirap ang buhay. Walang peace of mind. Napakahirap maging matatag. Especially nga pagka may mga matinding pagsubok sa ating buhay. Walang ibang pwedeng tumulong sa atin kundi ang Diyos. Kaya kung believe ka sa sarili mo, okay lang siguro yan. Pero kailangan may hangganan. Huwag mong isipin na kayang-kaya mo. Sarili mo na lang diskarte, hindi ka na nagdarasal, nakalimutan mo na magsimba. Kasi nga feeling mo, naging successful ka para sa sarili mo. Diba? So, alam mo, naging successful ka, marami ka ng pera. Hindi mo na problema yung pera, diba? Andiyan yung negosyo mo, kumikita naman. Pero pagka dumating yung pagsubok, ba, sa sakit, hindi man ikaw, halimbawa, yung magulang mo, yung kapatid mo,
o kung sino mong mahal mo sa buhay ang tinamahan nito, ay ikaw nga mismo, halimbawa, baka hindi mo kayanin. Dahil iniisip mo, kung magaling ka sa sarili mo, kaya mo na. Hindi po. So, ito dapat nating hingin ng panalangin sa Diyos. Na sana'y lagi tayong gabayan at ingatan. Lalong-lalo sa mga napagtagumpayan natin sa ating buhay na huwag makalimot sa Diyos. Diba? Kaya huwag na tayong mabalisa kung maganda ang relasyon mo sa Diyos. Pero kung karir lang ang iyong pinopokus o dyan ka lang nakasandal, baka mawindang ka pagdating ng araw pag ikaw ay kinalabit ng Diyos. Kaya napaka-importante po na sa ups and down, di ba? Bagsak ka, sa Diyos ka lumapit. Lumuwag ang kabuhayan mo, sumagana ang income mo, sa Diyos pa rin. Yung hindi tayo talaga makakalimot. Kung ano yung ginagawa natin, magdarasal, magsisimba, tumulong sa kapwa, sumuyo maglingkod sa Diyos, di ba? Yun lang po tuloy-tuloy namin para lagi tayo may peace of mind. Lahat ng problema, wala tayong hindi kakayanin dahil kasama natin. So tayo po ipanalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Patawaran niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Alam naman namin, Lord, na wala kami talagang magagawa kung hiwalay ka po sa buhay namin. Wala kami peace of mind, Lord. Lagi niyo po kaming samahan, palalahanan sa mga bagay na success na pagtagumpayan namin sa buhay. Na nagiging dahilan minsan, Lord, ng pagkakalimot namin sa iyo. So kung ikaw nanonood sa aking vlog, may matindi kang karamdaman, may cancer ka, bedridden ka na, o kung ano mang nararamdaman mong matindi sa iyong katawan, baka mawindang ka sa mga nararanasan mo ngayon. Sabayan mo ko sa simpleng panalangin lang. Sa simpleng panalangin lang. Sabayan mo. Lord, bless niyo po ngayon kapatid namin nanonood sa aking vlog o nakikinig. Ipuhin niyo po yung mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po yung kanyang cancer. Lord, yung pagka-bedridden niya, ibalik mo lakas niya, Lord. Kung ano pang mga karamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan. Pagalingin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga kapatid namin. Mga relasyong nasira na, Lord, na wasak, nagkawatak-watak na, Lord, dahil sa hindi pagkakaunawan. Ibalik niyo po magandang relasyon. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli kanilang pamilya. At lalo-lalo po, Lord, sa financial, i-bless niyo po kami lahat sa aming mga kabuhayan. Lalong-lalo na po yung walang-wala, Lord, ultimo pagkain, pamasahe, gamit sa mga anak, pangtustos sa mga magulang. I-bless niyo po mga hanap buhay, Lord. I-provide niyo po ang pangangailangan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos Santo. Amen. Thank you very much po.